Kanina lang kung napapansin nyo, no, kung naalala nyo, nung nag-manifest si Senator JV na dun siya sa he would associate himself with the minority. Hindi ko alam kung pareho tayo ng pagtingin. No? May pitik sa kanya itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Nung binanggit yung 14th. Di ba? O baka naman lang ako. Masyado lang malikot yung utak ko. Pero I thought pinitik si Senator J.B. Ejercito nun eh. Tapos meron tentativeness dun sa pagmamanifest nitong si Senator JB. Ilang, ilang tumatak sa isip ko. Medyo napitik siya ron eh. Ni Alan Peter Cayetano. Na mukhang mas kasi from defensiveness over the past few days to the point na para siyang paranoid dahil 'di ba siya mismo yung nagbabanggit na may mga tinatawagan, may mga pine-pressure para bumaliktad. Na para bang hindi nila ginawa last time no? Kasi syempre gapangan yan 'di ba normal 'yun. Pero ang pagkakaiba niya, siya isinasa publiko niya. Tama ba 'yun? Ang dating sa akin parang paranoid siya Takot na takot, 'di ba? Siguro may insecurity na matatanggal siya after only 7 days as Senate President. Pero at least hindi siya natanggal as Senate President after 7 days. So yan ang pag-uusapan natin mamaya at gaano katagal bang mananatili itong very slim majority ni Alan Peter Cayetano lalo't nagtatago muli ito si Senator Bato de la Rosa. Pwede ba namang papasukin uli yan? Balik nga uli sa Senado. Kailangan namin ng pang-13 boto. So, interesting yan kasi okay. Kinonvene na niya yung Senado bilang isang impeachment court. So, siya nakaupo bilang Senate Impeachment Court Presiding Officer. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na hindi siya pwedeng palitan bilang Senate President. At kung mapalitan siya bilang Senate President, mapapalitan din siya bilang Presiding Officer. At pag napalitan siya bilang Presiding Officer, syempre meron din niyang epekto, malaking epekto doon sa magiging takbo ng impeachment trial. Dahil powerful po of course yung Presiding Officer dyan. Makapagdidikta siya ng direction dyan. Miski sabihin niya na this is a collegial body. Diba? In terms of direction, kontrolado niya at nung alam naman natin, pro-DDS or pro-Sara Duterte majority. Kayo ba naniniwala ba kayo doon na instantly, magically, after mag-oath nitong mga magagaling na mga senador na to bilang mga senator judges dito sa impeachment trial, magically magiging impartial sila. Magically magkakaroon sila ng political neutrality? Na-imagine nyo ba? Magically magiging politically neutral itong si Robin Hood Padilla? Sino pa? Si Senator Bongo. Si Senator Marcoleta. Si Bato de la Rosa kung magpapakita. Pero mukhang hindi na. Napaka-risky kung magpakita para maging senator judge. Nandyan yung arrest warrant laban sa kanya ng ICC. Hindi ba? Anyway, kaya importante po rito yung public engagement. Yung public pressure for the senator judges to do their responsibilities, their mandate properly. Yan po importante, dapat nakaabang tayo, nakabantay. Pag nakita natin na binababo yung proseso, nakikita natin na sinosuppress yung evidence, o nakikita natin na pinipigilan yung paglabas ng katotohanan, kailangan mag-ingay tayo. Yan po yung magandang gamit ng social media. On the other hand, nandyan din yung dark side ng social media na wala po noong 2012. Meron na po social media noon pero hindi pa natin ramdam yung tindi o yung epekto ng social media pagdating doon sa pagbaluktot sa katotohanan, pagkontrol ng propaganda at saka ng mga naratibo. Kasi isipin nyo, pag nagsimula na po yung trial, kanya-kanyang performance na yan. Ito mga prosecutors mula sa House of Representatives, hindi lang kausap nila yung mga senator judges. Of course, ultimately, they need to convince the senator judges on the strength of evidence. But we all know that hindi lang doon nagtatapos yun. Ito mga senator judges na ito, meron din silang mga kanya-kanyang political interests. Meron din silang kanya-kanyang mga ambisyon, lalo sa 2028 and beyond. Meron din silang kanya-kanyang mga skeletons in the closet. Meron din silang kanya-kanyang mga weak points or pressure points. At alam natin na itong mga ito,
magiging apektado rin to a large extent ng pressure coming from the public. Ngayon, when you talk about the pressure coming from the public, ang tanong, is that organic or is that manipulated pressure from the public? Ano po yung sinasabi ko manipulated pressure coming from the public? Kasi ang daming troll armies dyan eh. Yung mga senator judges, may kanya-kanya mga social media teams yan eh. Yung mga house prosecutors, meron kanya-kanya mga social media teams yan. At kasama sa paghahanda nila, itong of course, yung communication aspect niyan. Yung team ng Vice President, syempre pinaghahandaan din yung communications strategy nila, especially in social media. Ngayon, pag pinagdikit-dikit nyo po lahat yan, gaano ba ka-organic o makatotohanan yung magiging diskurso pagdating dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kasi iba sa atin baka maligaw, lalo pag pinuputakte na ng mga fake accounts, yung let's say isang comment section, isang post sa Facebook, binaba natin isang senator judge, o pinupuri yung isa, binaba natin ebidensya, etc. etc. Ibig sabihin magiging chaotic yan. Ang panlaban natin dyan, yung mga organic na mga tao, yung talagang totoong tao, you have to make your presence known. You have to make your presence felt. Hindi pwede magpatalo tayo dito sa mga walang yung mga troll armies na ito who would really want to control the narrative, especially once the trial itself has started or has begun. Importante po yan. Di ba? Kasi kunwari ako, isang senator judge, what could stop me from using my so-called social media team from, let's say, coming up with so-called support messages or attack messages, di ba? Hindi mo maiiwasan yun eh. Kaya dapat mapanuri tayo dun sa mga lalabas sa impormasyon dyan. And of course, ultimately, tignan po natin yung ebidensya. Kasi unfair din naman sa Vice President kung walang kakwenta-kwenta yung ebidensya tapos ikukonvict siya. At the same time, sobrang disservice po sa ating lahat. Kung napakatibay ng ebidensya, tapos ma-acquit siya. Hindi po ba? Kaya kailangan abangan natin yung lalabas na ebidensya. Sa 2028, pag magluluklok na naman po tayo ng 12 senador, huwag po natin kalimutan na isipin ano ba yung magiging responsibilidad ng mga ito kung sakaling manalo. So kunwari, meron tayong napipisil na kandidato. Mukhang bagay mag-senador ito, no? Mukhang matikas, maganda yung tindig, magaling magsalita. Isipin natin, ibangga natin doon sa listahan ng mga responsibilidad ng isang senador. Kaya ba nito magbusisi ng budget? Meron ba itong alam pag nagbusisi ng tratado? Meron ba itong alam kung sakasakaling umupo bilang isang impeachment court judge? Hindi po ba? Marunong ba itong gumawa ng batas? O baka naman naaasalan sa kanyang staff, doon siya magpapagawa. Bukod of course sa kanyang track record at sa kanyang character. Ayan, lahat po yan dapat kinoconsider natin. Okay, o sige po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo mamaya, 9:30. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.